ako ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niya. Huwag mo ako pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ang natunghayan nyo ay ilan sa mga clips ng mga magkakasunod na video na in-upload ni former Congressman Zaldico sa kanyang Facebook account tungkol sa kontrobersya ng flood control projects na kinasangkutan niya. Sa mga video na ito, mariin niyang itinanggi na tumanggap siya ng pera mula sa proyekto at binanggit pa niya ang ilang pangalan, kabilang ang Pangulo, para ipakita na maninis ang kanyang pangalan. Pero ang tanong, totoo kaya ang mga sinasabi niya? Paano natin ito masusuri at mapapatunayan na totoo o hindi? Anong mga trivias tungkol sa pagsasabi ng totoo at pagsisinungaling ang matutunan natin? Yan ang ating tatalakayin dito sa isa na mga video na magbibigay sa atin ng mga bagong kaalaman at kamalayan. Feel free to share comments and opinions sa ating comment box. Stay curious, stay awesome, and stay tuned. Ako si Aling Teta at ito ang Aling Teta Trivias. Sa unang serye ng tatlong video noong November 15 to 16 na nilabas ni Zaldico sa kanyang Facebook account, mula simula hanggang huli, nakafocus siya sa pagtanggi ng kickback at sa pagbibintang laban sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinakita niya ang narrative na 100 billion ang isinaksak sa flood control projects na may kaakibat umanong 25% kickback at 56 billion ang napunta sa dalawang opisyal. Walang pagbabago ng tono. Consistent ang kanyang posisyon na siya ay hindi nakinabang at ang anomalya ay nasa itaas. Mapapansin na si Ko ay nagbabasa ng nakahandang statement na maaaring magbigay ng impresyon na ito ay rehearsed. Ang consistency ng tono ay maaaring senyales ng conviction, ngunit maaaring taktika para magmukhang credible. Sa behavioral psychology, ang ganitong matibay na linya ay maaaring defense mechanism para ipakita na siya ay biktima. Ngunit kulang pa rin sa ebidensya para masabing totoo ang lahat ng paratang. Sa ikalawang serye na inilabas nitong huling linggo ng Nobyembre 2025, mas malawak ang saklaw ng mga pahayag ni Ko. Hindi na lang flood control projects ang binanggit, kundi pati mga issue sa nakaraang eleksyon, problema sa bigas at sibuyas, at umano'y pagkakasangkot ng ilang kamag-anak ni Marcos. Idinawit niya ang First Lady Liza Araneta Marcos at ang kapatid nitong si Martin Araneta sa Onion at Rice Cartel. At binanggit pa si Sandro Marcos na umunay nagpasok ng bilyon-bilyong proyekto sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Ang tono niya rito ay tunog makabayan na para bang nagsasalita ng walang ginawang kasalanan at pinapalabas ng pamilya Marcos ang totoong sangkot sa mga maanomalyong sistemang ito. Binanggit din ni Ko na magbibigay siya ng mas marami pang revelasyon sa mga darating na araw o linggo, bagay na lalong nagdagdag ng tensyon at interes sa publiko kung ano pa ang kanyang ilalantad. Patulad ng naunang serye, tila mayroon pa ring binabasa si Ko. Ang mas malawak na saklaw ng akusasyon ay maaaring senyalis ng escalation strategy. Palawakin ang narrative para magmukhang mas credible at makabayan. Ngunit sa kawalan ng independent verification, nananatiling tanong kung ito ay tunay na whistleblowing o isang self-preservation tactic. Ang paggamit ng patriotic framing at pagbasa ng nakahandang statement ay karaniwang paraan para makuha ang simpatya ng publiko, lalo na kung may duda sa integridad ng nagsasalita. Bukod pa sa mga inilabas na video ni Ko, naglabas din siya ng napakaraming papeles, larawan ng mga maleta, at sulat umano sa Pangulo bilang ebidensya sa kanyang mga akusasyon. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung authentic ang mga dokumento at larawan, kaya't nananatiling hamon ng independent verification. Sa ngayon, habang ginagawa ang content na ito, si Zaldico ay pinaniniwalaang nasa Portugal, gamit ang posibleng Portuguese passport. Kanselado na ang kanyang Philippine passport at patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan para siya ay mahanap, habang nananawagan sa publiko na magbigay ng impormasyon kung siya ay makita. Matapos lumabas ang ikatlong video ni Zaldico,
Agad na tumugon ng Malacanang at tinawag na kasinungalingan ng kanyang mga paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, walang basehan na mga aligasyon at malinaw na pagtatangka lamang ito para ilihis ang atensyon mula sa mga kasong kinakaharap niko. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Handa silang magbigay ng proteksyon kung sakaling bumalik siya sa bansa. Ngunit hindi nila tatanggapin ang mga akusasyong walang ebidensya. Diretsahang tumugon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon. Tinawag niyang walang saysay ang mga pahayag niko at iginiit na kung nais nitong magpatunay, dapat siyang umuwi sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso. Ayon sa Pangulo, For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. Ba't come home? Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. ang hamon na ito ay nagbigay ng malinaw na posisyon ng Malacanang na hindi nila tatanggapin ang mga aligasyon ng walang ebidensya. Ibinunyag din ng Pangulo na nakatanggap siya ng mensahe mula sa abogado niko na nagtatangkang mag-blackmail. Kung hindi daw kakanselahin ang passport niko, titigil na siya sa paglalabas ng mga video. Bariin itong tinanggihan ni Marcos na nagsabing, Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. samantala, itinanggi ng kampo niko ang aligasyon ng blackmail na lalong nagdagdag ng kontrobersya sa usapin. So let me say that if the palace was alluding to me, I did not approach the president Okay. or any of his men. Sa presko naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinabulaanan niya ang mga paratang at nagsabing si Ko mismo ang humiling ng malalaking import allocations para sa asukal, bigas at isda na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Nang hindi ito pinagbigyan ng Department of Agriculture, naging hostile umano si Ko. Nagpakita pa si Laurel ng screenshot print ng kanilang naging pag-uusap bilang resibo na umano yung patunay sa mga hiling ni Ko hinggil sa import allocations. Tinawag ni Laurel na fabricated lie sa mga akusasyon ni Ko. Pinag-iisipan rin ng kanyang legal team ang pagsasampa ng cyber libel case laban kay Ko sa Enero 2026. Sa Senado, si Panfilo Ping Lacson ng isa sa pinakamalakas na boses. Inumpirma niya na totoo ang listahan ng 100 billion na flood control projects na isinama sa bicameral conference. Ngunit nilinaw na hindi ito direktang utos ng Pangulo. Ayon sa kanyang impormasyon, 2 undersecretaries ng DPWH ang gumamit ng pangalan ni Marcos Jr. upang maisingit ang mga proyekto at tinawag niyang illogical ang aligasyon niko na mismong Pangulo ang nag-utos. At binigyang diin na kulang sa probative value ang mga pahayag niko dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, nanindigan siya na ang 100 billion na insertion ay seryosong usapin na dapat imbestigahan. Sa mababang kapulungan naman, ang Makabayan Bloc ay nag-ain ng motion sa Independent Commission for Infrastructure o ICI upang imbestigahan ang 100 billion na flood control insertion. Kasama sa kanilang panawagan ang pagbusisi sa papel ni Pangulong Marcos Jr., House Majority Leader Sandro Marcos at dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa mga kinatawan ng AFT-Teachers, Kabataan at Gabriela Party List, dapat masusing imbestigahan ng mga aligasyon niko dahil may mga indikasyon na mayroong kickback system sa mga budget insertions. Bilang tugon, si House Majority Leader Sandro Marcos ay nagpahayag na handa siyang mag-volunteer at sumailalim sa imbestigasyon ng ICI. Sa kanyang sulat kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., sinabi niyang wala siyang tinatago at handa siyang magpaliwanag, magbigay ng anumang klarifikasyon at makipagtulungan sa proseso ng imbestigasyon. Ayon naman sa abogado niko na si Atty. Roy Rondain, nagkalakas ng loob si Ko na maglabas ng mga revelasyon dahil takot siya para sa kanyang buhay at reputasyon at naniniwala siyang tungkulin niyang ilantad ang mga anomalya na kanyang nasaksihan. Dagdag pa ni Rondain, kahit may banta ng kanselasyon ng passport o mga kaso laban kay Ko, hindi ito magpapatahimik sa kanya dahil wala siyang tinatago. Sa social media, matindi ang diskusyon. May mga netizens na naniniwala na whistleblower si Ko na naglalantad ng mas malaking anomalya sa pamahalaan.
Ngunit marami rin ang nagsasabing desperado lamang siya at ginagamit ang pangalan ng Pangulo at iba pang opisyal para mailigtas ang sarili. Kasabay nito, may mga naniniwala rin na may kinalaman ng Pangulo at totoong sangkot siya sa mga anomalya sa flood control projects at iba pang isyong nilahad niko. Kabilang ang umano'y 100 billion na budget insertion, rice at onion cartel, at personal na pagtanggap ng kickback na binanggit sa mga video. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng lumalaking kawalan ng tiwala ng ilan sa pamahalaan, kahit pa mariing itinanggi ng Malacanang ang lahat ng paratang. Kung totoo man ang kanyang mga paratang, mahirap namang isipin na hindi siya kumuha ng porsyento sa mga nabanggit na halaga ng pera kung ibubuwis mo ang iyong dangal at dignidad para gawin ng mga ganitong karumal-dumal na krimen. Kailangan ring pag-aralan kung lehitimo o tumutugma ba talaga ang mga ebidensyang kanyang inilatag tulad ng larawan ng mga maleta, budget insertion papers, at sulat sa Pangulo. Kahit sino naman ngayon ay kaya na mag-upload ng video sa social media para mang-akusa at maglabas ng ebidensya para makagawa ng maganda o masamang persepsyon sa isang tao. Pero hanggat hindi ito napapatunayan, wala itong bigat at mauuwi rin sa wala. Samantala, nagsampa ng kaso ang Ombudsman laban Teco at iba pang sangkot sa flood control projects tulad ng mga tinaguri ang contractors, mga DPWH officials at marami pang iba. Batay sa kanilang ulat, may mga dokumento at testimonyan nagpapakita ng irregularidad sa mga kontrata. Malinaw na may anomalya sa pondo ng proyekto. Para sa Ombudsman, hindi sapat ang mga pahayag ni Ko upang linisin ang kanyang pangalan. Kailangan niyang umuwi at dapat niya itong panumpaan at patunayan sa korte. Kung ang mga akusasyon ni Ko ay dalhin sa korte, hindi agad ito magre-resulta sa pagkakasala ng Pangulo o ng iba pang idinawit. Sa batas, ang pahayag lamang kahit paulit-ulit at detalyado ay hindi sapat para magpatunay ng guilt. Kailangan ng admissible evidence, mga dokumento, testimonya sa ilalim ng panunumpa at mga saksi na nagpapatibay ng pahayag. Kung walang authentication ng mga papeles, larawan o sulat na kanyang ipinakita, mananatili itong non-substantial o walang bigat. Kung hindi sapat ang ebidensya, dapat may ibang tao o opisyal na nagpapatibay sa kanyang mga pahayag. Sa korte, ang corroboration na imahalaga para mapatibay ang credibility ng isang witness, lalo na kung siya mismo ay may pending cases of vested interest. Sa criminal law, ang burden ay nasa prosecution. Kailangan nilang magpakita ng proof beyond reasonable doubt. Kung walang corroboration at validated evidence, ang mga akusasyon ni Ko ay malamang na ituring na non-substantial at hindi magre-resulta sa conviction. Ngunit kung may ibang opisyal o dokumento na magpapatunay, saka lamang ito magiging mabigat na kaso laban sa Pangulo o sa iba pang idinawit. Sa ngayon, malinaw na may irregularidad sa flood control projects, ngunit nananatiling usapin ng investigasyon kung ang mga paratang ni Ko laban sa Pangulo at iba pang nabanggit na personalidad ay may sapat na batayan o isa lamang pagtatangkang iligtas ang sarili mula sa mas mabigat na kaso. Ano ang palagay mo sa mga kwento ni Zaldico? Totoo kaya ito? O isa lang itong pagtatanggol sa sarili? Ano pa kaya ang mga revelasyon, totoo man o hindi, ang kanyang ibubunyag sa mga susunod na araw? Share mo naman ang palagay mo sa comment section. Ayon sa eksperimento ng University of Massachusetts, 60% ng tao ay nagsisinungaling kahit sa loob ng 10 minutong usapan. Kadalasan, maliit lang ang kasinungalingan gaya ng pagpapaganda sa sarili o pagtatago ng kahinaan. Ngunit kapag paulit-ulit, nagiging bahagi na ng pagkatao. Dito pumapasok ang konsepto ng pathological lying. Isang kondisyon kung saan ang pagsisinungaling ay nagiging habitual o chronic. Hindi na ito simpleng pagtatago ng hiya, kundi isang pattern kung saan ang tao ay nagsisinungaling ng walang malinaw na dahilan hanggang sa mas piliin pa ang impentong kwento kaysa sa katotohanan. Kapag nagsisinungaling ang tao, tumataas ang cognitive load dahil kailangan niyang tandaan ng impentong detalye at panatilihin ng consistency ng kwento. Dahil dito, mas madalas lumalabas sa mga senyales, gaya ng micro-expression sa mukha, pagbabago ng tono ng boses, pag-iwas ng tingin, at mas mabagal o mas mabilis na pagsagot. Sa psychology, ang pagsisinungaling ay parang multitasking, sabay na nag-iimbento, nagtatago at nag-iingat sa kontradiksyon. Kaya't mas mataas ang posibilidad na magkamali at mahuli sa investigasyon. May pinamena na tinatawag na Mandela Effect, kung saan maraming tao ang sabay-sabay na nakakaalala ng isang bagay na hindi naman talaga nangyari.
Nakuha ang pangalan nito dahil libu-libong tao ang naniniwala noon na namatay si Nelson Mandela sa kulungan noong dekada 80. Kahit sa katotohanan ay nakalaya siya noong 1990 at naging pangulo pa ng South America noong 1994. Sa Pilipinas, may kaparehong halimbawa, ang kwento ng Tariano Gold. Maraming Pilipino ang naniniwala na may royal family na nag-iwan ng bilyong-bilyong tonelada ng ginto sa bansa na umano'y ginamit ng ilang politiko para yumaman. Ngunit ayon sa mga historiador at financial experts, walang matibay na ebidensya na umiira ng Tariano royal family o ang sinasabing kayamanan. Katulad ng Mandela Effect, ito ay nagpapakita kung paano ang maling alaala o kwento kapag paulit-ulit na ikinakalat ay nagiging parang katotohanan sa mata ng marami. Naaalala niyo pa ba ang Hello Garci scandal noong 2005? Ito ay isa ring halimbawa na nagpapakita kung paano ang isang kasinungalingan o denial ay maaaring makumbinsi ang publiko sa simula, ngunit kalaunan ay mahuhuli rin kapag nagkalabasan na ng ebidensya. Sa iskandalong ito, kumalat ang wiretap phone calls na nagpapakita umano ng usapan sa pagitan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Comelec Commissioner Virgilio Garciliano tungkol sa resulta ng eleksyon. Hello, Garci. Ma'am. Nausap na kayo ni Abalos. Ma'am. Okay. Mamamasyal muna daw ako sa Mindanao. Kaya nga, kung ano man ang mga problema kasi tawagan lang ako ninyo. Sa una, mariin niyang itinanggi na siya ang nasa kabilang linya at maraming tao ang naniwala sa kanyang depensa. Ngunit kalaunan, inamin rin niya na siya ang nasa tawag. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Bagamat iginiit niyang wala siyang ginawang pandaraya, ang nakakalungkot dito ni hindi man nang naparusahan ng dating Pangulo sa mga iskandalong ito. Ang katotohanan ng pundasyon ng tiwala. Pag nagsisinungaling, kahit maliit, unti-unting nababasag ang kredibilidad. Ang kasinungalingan kapag paulit-ulit, nagiging dason na sumisira sa lipunan. Ang korupsyon sa pamahalaan ay sanhin ng pagsisinungaling at magbubunga pa ng maraming kasinungalingan, kaakibat ng kasakiman. Dahil dito, maraming proyekto ang hindi natapos at milyon-milyon ang nagdurusa habang iilang mga buhaya ang kumikita. Kaya't huwag tayong manahimik. Ang katotohanan, integridad at malasakit ang tunay na susi sa pag-unlad ng bayan. Sana nagustuhan mo ang video ito. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe ka na rin at ring the notification bell. Kung may gusto ka pa na ma-feature sa channel natin, i-comment mo na lang yan sa baba. Hanggang sa susunod mga ka-trivia, thank you for watching!